Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. And I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark, tamang-tama. Yung sinasabi mong problema, andito na yung tutulong sa atin. Kaya naman hindi ko na tatagalin. Tama, VJ Shannon. Let us all welcome mga kabuwisenya at kabuwisenya, Mr. Jericho Dupaya. Ayan. Hello. Sige, VJ Mark, ano ba Sir yung Jericho. problema mo kanina? Ganito, Sir Jericho, yung problema ko kanina na binabanggit ko kay VJ Shannon. Kasi yung kaibigan ko, namumroblema siya sa compensation benefits o COMBEN. Di ba tatlo po yun? PhilHealth, Pag-ibig, tsaka SSS. Hindi siya makaregister na ayos. Hindi ko rin alam kung ano yung mga bagong updates dito. Matutulungan mo po ba ako doon? Tamang-tama dahil this year, 2024, madami tayong updates regarding sa SSS and PhilHealth and goodness pala yan. ating pag-ibig. So, start nung January 2024, nag-increase po ng contribution sa atin sa PhilHealth and HDMF or SSS. Before is meron tayong 4.5% Okay. na contribution for PhilHealth. Nag-increase po siya ng 5% ngayon. So, laki rin. kaya magtataka kayo bakit sabihin nyo malaki na yung nakakaltas sa gross monthly compensation nyo. Dahil po yun sa bagong increase. Increase. Ayan. Yes. Nasagot ba yung problema mo, VJ Yes, Mark? oo. Kaya sa kaibigan ko dyan, sa mga kabuwisan at kabuwisenya, panoorin niyo po to dahil marami kayong malalaman tungkol sa compensation benefits. Yes. Kaya naman siguro, mga kabuwisenya at kabuwisenya, alam kong nag-iisip kayo ngayon kung sino ba yung nasa harapan namin, ano ba yung buong pangalan niya, at ano bang meron si Mr. Jericho Dupaya. Ano po ang ginagawa nyo sa COMBEN Department? Ano ba yung mga pinoproseso nyo doon? Okay. So, sa COMBEN Department, ang pinaprocess namin dyan is ang mga monthly filing or monthly contribution ng mga clients natin. Okay. So, meron tayong tatlong agencies na hinahawakan sa monthly filing natin. Meron tayong SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Ang monthly filing nila is merong iba-ibang deadline or due date na kailangan natin laging tandaan or bantayan para hindi magkaroon ng penalty si client natin kapag na-late sila ng payment. So, ayun yung pinaka ginagawang trabaho natin. And also, meron din tayong mga updates na ginagawa kapag si client is nagpa-submit ng ibang documents or amendments dun sa ating kanilang records dun sa SSS PhilHealth Pag-ibig. Ang mga process na to is nagtitake at least 3 to 5 days. Kaya medyo hassle sa kanila. Instead na mag-focus sa business na kanila, mag-generate sila ng revenue nila, pinapa-take care na nila sa XDT, yung mga ganong bagay. Wow, VJ Shannon, catering pala ng XDT and Company ang Yung COMBEN. COMBEN. Kaya oo. naman, VJ Mark, nagtataka ako kasi feel ko, ka-age lang natin siya. Pero gusto ko malaman, Mr. Jericho, bago ka mapunta sa XDT, ano ba yung ginagawa mo? Okay, so trivia lang. I'm OJT from XDT and Company Wow. din. So OJT ako ng XDT and Company before and na-absorb ako because of Coach Rayet and Professor Sai. And ngayon is tax associate na and nag-handle na ng COMBEN Department. Sa bali kakasimula lang din pala niya, di ba, VJ tama. Mark? Tapos, Sir Jericho, tanong ko lang din pala doon sa COMBEN. Ano yan? May age gap ba yan? Sa COMBEN naman, kapag magre-register tayo is kailangan at least nasa legal age na din tayo. Meron tayong mga clients or mga ibang individual na laging nag-ask kung pwede na silang makakuha ng IDs dahil alam naman natin na ang ID sa mga government agency is ginagamit natin lagi. Okay. Lalo na kapag fresh grad ka. So yung mga IDs na yun, tinatanong nila, hindi pa sila graduate pero kung pwede na kaming makakuha nito. Kasi yun yung importante kasi, di ba, Yes. pagka-graduate, yung mga tama. IDs mo. Lalo na yung mga bagong graduate, tama ka, VJ Shannon. Yan yung tinatanong kalimitan, pwede na ba ako kumuha ng COMBEN? O kailangan ko pang patagalin ang pagkuha ng COMBEN? Okay po. Ang sagot dyan is, after ng graduation mo or before graduation, pwede mo na siyang asikasuhin. Pero kapag sa PHIC or PhilHealth, kailangan muna natin at least nasa yung age natin is legal age or hindi na tayo under ng beneficiary ng ating parents na member din ni PhilHealth. So, kailangan natin i-check yun. Opo. So, may tinatawag din po ba dito na voluntary or employer yung mismo magbabayad nito? Yes. Tama. Yung question mo na yun is meron tayong dalawang classification sa pagko-contribute natin sa SSS PhilHealth Pag-ibig natin.
meron tayong individual or voluntary, and meron din po tayo yung employer registration. Employer. So si employer yung magbabayad or sila yung maghahati kayo doon sa payment Oo. na gagawin sa monthly contribution mo. Oo. Kapag individual naman or voluntary, solo mo lahat ng payments. So may ganun Kumbaga tayo, lahat kapag sarili mo lang. Yes po, tama. Kasi dyan VJ Shannon, naguguluhan yung mga kabuwisan niya natin yung sa hatian ng employer tsaka ng employee. So, paano ba hinahati yon, Sir Jericho? Okay po. So, tulad ng sinabi ko po kanina, meron na tayong bagong contribution amount sa PhilHealth and SSS Pag-ibig. Last year po, sa PhilHealth, meron tayong 4.5% na contribution na hinahati equally, 50-50, employer-employee. Okay. And sa HDMF naman po, last year is merong 100 sa isang employee and 100 din ka-employer. So, total of 200 pesos. Okay. Pero ngayon po, nag-increase sila ng 100%, kaya 200. So, 400 pesos na po ang babayaran natin kay Pag-ibig. Ang galing VJ Shannon, no? Hindi, tsaka feel ko, VJ Mark, sa XDT, maraming matutulungan. Tama ba? Tama. Matpapadali yung buhay nila sa pagre-register sa Yes, convent. tama po. Tsaka, si Mr. Jericho yata mismo ang nag-aasikaso. Nag-aasikaso. Yes. At least alam ng mga kabawisan niya at kabawisan niya natin, pagdating sa convent, tsaka sa taxes, alam nila kung saan sila lalapit. Yes, Saan tama. nga ulit? Sa XDT. Ayan. Kaya naman, Mr. Jericho, syempre, di ba, marami kang sinasabi about sa convent. Kasi syempre, nag-iisip sila na, tama bang maghingi ako ng service sa XDT? Ayan. Okay po. So, para maniwala ang ating mga kabuwisenyo at kabuwisenya sa akin, is meron na po akong 1-year experience sa pag-file ng ating convent or compensation benefits. Kaya kabisado ko na po lahat ng mga deadlines and mga iba't ibang claims na kailangan nating i-file dito sa tatlo. So, kaya wag na kayong magdalawang isip na mag-register or humingi ng tulong sa Tama. XDT. Sorry. Ay, Oo. pero Mr. Jericho, may mga kasama ka ba dyan na mga senior na associate Tumutulong, sa XDT? ano? Oo. Yes, meron akong dalawa na tumutulong din sa akin dito sa compensation benefits. Pwede mo silang batiin actually. Shoutout naman. Shoutout kay Miss Arnie or kay Mami A na laging tumutulong sa akin regarding doon sa tatlo. So, siya yung nag-help sa akin dahil siya mas madaming experience dito. Oo. So, kapag may mga travel or kailangan mga case or na kailangan namin i-file, sa kanya agad ako lumalapit. So, ayun. Oo. Bukod kay Mami A, balik kayong dalawa lang, tama ba? Also kay Miss Roxy, kay Ma'am Miss Roxanne. Roxy. Saan? May mga experiences sa registration, saya kasi lagi nag-aasikaso. And kay Ma'am Rowena, na bagong tax associate ni XDT na kasama ko sa pag-file or pag-asikaso ng compensation benefits. Yung nakakatawa naman, VJ Shannon, ang laki na rin pala ng convent department. Kaya hindi na rin sila mag-aalinlangan pa magpagawa ng mga papeles. At saka Magpalakad, magpatulong, no? syempre. Oo. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, magko-coffee break lamang muna kami at susunod, marami pa tayong Pwedeng pag-usapan tungkol sa compensation tama. benefits. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya, magbabalik po kami dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, Diyan lang po tamang-tama. kayo. Sa inyo ba Ang galing dalawa, naman na compensation ano, benefits nyo, okay? Cash is fleeting, yet spending for experiences last a lifetime. We offer this assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that vibe of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat. Behind the Notes. Ayan, so VJ Mark, tuloy mo na yung tanong natin. Okay. Sir Jericho, ano ang makukuha namin benefit sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig? So, VJ Mark, maganda yung question yan kasi marami ding mga individuals or mga bagong graduate na students na nag-a-ask or nagtatanong kung ano ba ang benepisyo na makukuha nila kapag kumuha sila ng tatlong Tsaka yan. sorry to cut you, Mr. Jericho. Lalo na yung mga bagong graduate lang, di ba? Tama ka dyan, VJ Sige. Shannon. Yes po. So, sa pagkuha naman natin ng SSS,
unahin muna natin si SSS. Okay. Kapag meron tayong SSS, meron tayong mga benepisyo na makukuha tulad ng sa sickness loan or yung sickness benefit and calamity loan, and sa mga babae meron pong maternity benefits or yung maternity claim na pwede nating maklaim sa kanila. And also, hindi lang po yun. Ang SSS is for long-term or for retirement plan. Okay. Na pag nag-retire na tayo, umabot na tayo ng 60 years old, dito natin makukuha yung ating monthly pension po. Yun yung tinatawag na pension. Yes. Yung kinukuha. Sa SSS. Okay. Pero ano ba ang meaning mismo ng SSS? Kasi Okay. baka mag-isip Oo, yung mga tama. kabuwisenyo Okay. at kabuwisenyo So, ang meaning po ng SSS is Social Security System po. Ayan. So, ayun. And bukod po dun sa mga benefits na sinabi ko kanina, pwede din po tayong mag-loan dito kay SSS kapag kailangan natin in case of emergency or may mga personal expenses po kayo. So, ayun. Ano pala ng SSS din, BG Shannon. Yung ano naman, Mr. Jericho, yung PHIC. Ano ba yung PHIC? So, ang PHIC po is PhilHealth. Ayan. So, Philippine Healthcare Insurance po natin siya. Okay. So, ayun. Kapag meron naman po tayong PHIC, ang benefit naman po natin ito, kapag na hospital or wag naman sana na hospital tayo, di ba? Tama. And meron po tayong makukuhang coverage na sasagutin ni PHIC para mabawasan yung hospital bill natin. So, ilang percentage po kaya kung sakali? Ang percentage po sa PHIC na mako-cover sa hospital bill is nakadepende kung anong klaseng sakit Okay. and kung gaano kataas yung bill na babayaran mo. And also, kung gaano kataas na yung contribution Okay. na nahulog mo monthly. yung sa pag-ibig naman, Mr. Jericho, ano Okay naman yung benefits na makukuha natin doon? Okay po. So, magandang question sa pag-ibig dahil lalo na ngayon, madaming mga kabataan or mga fresh grad na bago pa sa trabaho na nag-dream na magkaroon ng kanilang sariling bahay. So, sa pag-ibig kasi meron po silang housing loan program kung saan tinutulungan lahat ng Pilipino upang makapag-loan or magkaroon ng sariling bahay nila para may mga nagre-rent. Diba? Monthly babayaran mo, hindi naman sa yung bahay kapag tagal. Kumbaga parang investment. Yes. So, ang pag-i-invest natin or pagko-contribute natin kay Pag-ibig or HDMF is makakatulong para sa atin para magkaroon na tayo ng sarili nating property. Ayan. So, ayun ang pinaka-benefits na makukuha natin. Paano naman po sila pwede mag-register? Oo, diba? tama. Yun yung importante. Bago kumuha ng Pag-ibig na bahay, ayan. Paano muna sila magre-register? Okay po. So, sa pag-register kay Pag-ibig, kapag bago ka pa lang or fresh grad, pwede natin itong gawin online. So, madali na ngayon sa panahon natin na online lahat actually. And pwede ka naman din pumunta sa branch na pinakamalapit sa barangay nyo para doon ka mag-fill up ng forms and may mga sasubmit kang documents tulad ng birth certificate na PSE copy or NSO. And also, may mga ID or identification. Kung wala ka pang ibang valid ID, pwede mo naman gamitin yung student ID mo. Siguro, So, ganun. BG Shannon, kaysa mainitan ako, magpagod ako sa pila, Sir Jericho na yan, no? Sa kanya na ako XDP na lalapit, sila lumapit. Para hindi na Tama. kayo mahirapan. Yes, tama. Alam mo, VJ Mark, kanina ko pa ito naiisip na marami bang na-experience kayo sa Homben pagdating Yes. sa mga register? Ano ba yung mga naging problem nyo na Okay po. nasolusyonan na, di ba? Okay po. Bigyan siya. So, sa Comben, actually, napakalawak niya eh. Dahil 3 agency ang hinahawakan mo. And iba-iba sila ng mga policy and rules kung paano natin aayusin. So, sa Comben, ang pinaka-problem na na-encounter namin is yung mga late payments ni clients. Possible talaga yun. Late yung- payments, oo. For example, dahil nung nag-COVID, hindi na nila nabayaran yung mga contribution nila monthly Kasi dahil bawal inuna din. nila yung payroll ni employee nila. Yes, oo. So, tapos meron naman nakakalimutan. Oo. So, sasabihin sa amin, paano po ba gagawin namin? Pwede pa ba namin bayaran? Yes, pwede pang bayaran, pero kailangan na natin ng computation ng penalty. Penalty. So, doon tayo Oo, minsan may nahihirapan penalty na. dahil merong mga employees na kulang yung or clients, sorry, kulang yung mga documents na nasasubmit natin.
So, yung mga receipt or proof of payment nila is hindi na nape-present and kailangan na natin okay. makipag-coordinate sa mismong agency. So, pumupunta kayo sa mismong branch? Yes po. Sila Sa mismo. pinakamalapit na branch. Yes. Ano po yun, Sir Jericho? Kung saan ka ba nakaregister o kahit saang branches yun? Okay po. Kapag sa pagpabayad ng mga unpaid contribution or yung mga past due na is kailangan doon mismo sa branch kung saan ka nag-register. Nakaregister? Yes. Okay. Pero Ito, as a sige. payment naman is pwedeng any branch. Any branch, Ayun. okay. Pero ikaw, Mr. Jericho, may mga personal experience ka na ba pagdating sa mga pag-ibig, SSS, tsaka Yes. PhilHealth? So, dahil natanong mo yan, share ko lang din yung experience ko about sa pag-ibig loan, housing loan. Housing loan, yes. So, last year lang, nag-apply ako ng pag-ibig loan sa pag-ibig Yes. ng housing loan nila. Housing. So, actually, dalawa kami nito ng partner ko. Ah. So, Ayan, pwede mo siyang batiin, Mr. Jericho. Baka nanonood siya ngayon. shout out sa'yo, Marinel. Bumili. Oo. Ayan, sige. Pag-ibig talaga. Okay. So, naka-acquire kami ng property because of pag-ibig dahil nag-apply kami or nagpasa kami ng application form for housing loan. Okay. And hindi pa kami 1 year sa work. Pero na-approve na agad kami. So, yun yung isa sa benefits na makukuha mo. Bakit kailangan mo kumuha ng pag-ibig? Or magbayad ka ng monthly contribution dyan. Oo. Kahit sabihin mong bagong graduate ka pa lang or bago ka sa trabaho, ba't hindi? Magkano lang naman ang monthly contribution mo? Monthly, Diba? oo. Pero Tsaka yung, hindi, tama yung ginawa din ni Mr. Jericho na habang bata siya, dapat nag-i-invest na siya. Yes, Diba? tama Yun po. yung unang mong iisipin, di ba? Oo, tama, VJ Shannon. Go, VJ Mark. Mukhang may idadagdag pa yata Sige. siya. Okay. So, bali, ang advice ko lang sa mga gustong mag-apply din sa pag-ibig housing loan, sa ngayon pa lang, tingnan nyo na yung records or kung ilan na yung contribution na meron kayo. Pwede nyo yan ma-check sa virtual pag-ibig website ni Okay. Pag-ibig. Then mag-create kayo ng account doon, then mamomonitor nyo na kung ilan yung contribution nyo. Pero usually ba, Mr. Jericho, ilang taon ka dapat nagtatrabaho bago ka makapag-loan? Okay po. So, magandang question yan dahil kapag nag-loan ka or nag-apply ka ng housing loan kay Pag-ibig, meron ka dapat at least 24 months contribution. So, equivalent sa 2 So, years. so tinanong niya, wala pa ako 1 year pero Oo, nakapag-apply ang ako. galing nga eh. So, pwede mo siyang i-apply naman ng lump sum or i-advance mo yung payment ng contribution mo. Pwede Ganon. siya. So, pwede mo, pag nag-advance ka, ma-acquire mo na yun. Yes. So, after application, maghintay ka lang na at least 3 to 4 weeks kung anong status Parang ng 1 month approval. din, no? Yes, ganon. Pero for sure ako, hindi to makapaghintay ng 1 month kasi gustong-gusto mo na talaga makuha ang susi. Yes. Susi ng bahay. Ayan, so syempre sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan ngayon, na mga nanonood na alam kong nag-iisip kayo ulit na saan ba pwedeng matawagan si Tama. Mr. Jericho, di ba? At saka syempre, ano pa yung mga pwede nilang matutunan? Syempre, hindi naman po dito namin lahat i-discuss. Tama ba, VJ Tama, Mark? VJ Shannon. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo namin dyan, magbabalik kami ulit dito para naman malaman nyo kung saan pwede makontak si Mr. Jericho at magko-coffee break lang muna kami. Abangan nyo po kami dyan. Ayan. Dalang muna po kayo. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat. Behind the Notes. Ayan, so Mr. Jericho, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Oo, Jericho. dahil binigyan mo kami ng oras para madagdag kaalaman na naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo Tama ka dyan, natin. VJ Shannon. Kaya Mr. Jericho, any advice sa mga youth na mga nanonood or sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo dyan or baka may mga Bible verse ka na mabibigay sa kanila? Key takeaways. So, saktong-sakto kanina habang nagko-coffee break tayo, may nabasa akong Bible verse regarding din sa investment. So, ang Bible verse na to is Proverbs chapter 21 verse 20. In the house of the wise are stores of choice, food and oil, but a foolish man devours all he has. So, may mga ganong tao talaga na gastos ng gastos or inilalaan yung pera nila kung saan-saan. Hindi naman natin sila masisi dahil pinaghirapan nila yon. Oo. Pero dapat matuto din tayo kung magtabi ng para sa kinabukasan or sa future natin. Oo, tama ka dyan, Tama. VJ Shannon tuloy.
Sir Jericho. Ayan. Siyempre, alam mo, VJ Mark, kaya nag-iisip ako kanina kung mag-i-invest na ba Oo, ako ng tama dyan, bahay. Misha, Kasi di ba eh. nga, siya nga, katulad niya, meron na siyang nakuha. Di ba? Ikaw ba, VJ Mark? Oo, nakaka-inspired kasi yung kwento ni Sir Jericho na habang bata pa lang, alam niya na kung ano yung gusto nilang mangyari in the future. Bata pa lang siya, parang youth lang, katulad natin. May bahay na sila, Oo. 'di ba? So sa mga kabawisan niya at kabawisan niya natin na gusto rin magkabahay, gusto rin magkameron ng compensation benefits, kay Sir Jericho at XDT na kayo Yes. lumapit. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, Mr. Jericho, pwede niyong sabihin kung saan ba nila kayo pwede makontak. Since, ayun nga, gaya nga ng sinabi mo, ang mga katulad naming youth ay pwede nang mag-invest. Yes. Okay, so maaari niyong makontak ang Convent Department sa website ni XDT and Company.com and sa Facebook page din ni XDT. So, ifa-flash na lang siguro natin dito sa ilalim yung Yes, details and contact numbers po. Ay, Tama ka dyan. dyan. Sige, VJ Mark, may i-add ka pa ba kay Mr. Wala Jericho? na. So, thank you so much, Sir Jericho, sa paunlak mo at pumunta ka dito at nagbigay ng magandang mga paliwanag padating sa compensation benefits. So, ikaw po, BG Shani, may tanong ka pa ba? Wala Mukhang pagkatapos ito, may kontratang mangyayari. Para may magkakapirmahan. Magkakapirmahan na tayo, investment na yan. Ayan, may mga katanungan ka pa ba, VJ Mark? Video Shana, na-curious lang pala ako pagdating sa SSS. Di ba, Sir Jericho, may nabanggit ka kaninang maternity. So, lalo na sa mga kabuwisan niya at kabuwisan niya natin dyan na soon to be mom. Di ba? Dapat alam natin kung ilang days, tama ba? Ilang days or ilang months po ang cover nito. Tama Go, po. Mr. Jericho. So, bali ang maternity benefits naman or maternity claims na i-claim natin kay SSS is meron po tayong 105 days. 105 days. Yes So, po. ilang months yun? So, 3 months siya. 3 months. Yes. Okay. And more than 3.5 months. Opo. May pagkakaiba ba yung sa cesarean tsaka normal pagdating sa dates? Or wala naman? Sa cesarean and normal, actually, almost same lang din sila yung regular na ano. Okay. Okay. So ano yun, yung for example yung contribution niya nakadepende din doon. Yung mabibigay sa kanya. Ang makukuhang benefit dito nung magpa-file ng maternity is nakadepend kung how much yung monthly compensation niya. Okay. So, Nakadepende. i-compute natin yan doon, then ayun yung ibibigay ni SSS based doon sa nabigay nating certificate of employment or Okay. yung mga files na kailangan na natin i-submit sa kanila. Ang ganda. So ayan, VJ Mark, may nag-text kasi bago tayo magtapos. Okay. Paano daw kung magte-10 years na daw siya sa trabaho, Okay. Mr. Jericho? Ano ba yung mga benefits na possible niya makuha? Kunwari daw, ayan, mag-i-invest siya ng bahay, hindi ba daw maapektuhan yung, saan yan? Sa MP? MP to savings. Okay Ayun. po. So, bali, housing loan. So, ang tinutukoy po natin dito is yung pag-ibig. Ang question po is, kung 10 years ka na, and kung maapektuhan po ba yung regular savings mo sa pag-ibig kapag nag-apply ka ng housing loan kay pag-ibig? Ang answer po is hindi. Dahil ang separate po yung housing loan doon sa regular savings natin. So, before tayo makapag-apply ng housing loan, kailangan po natin magkaroon ng at least 24 months na contribution para magkaroon sila ng validate nila kung talagang nagko-contribute or active payer ka or active na ka nagko-contribute kay pag-ibig. Ayan, nasagot na yung katanungan niya. So parang Sir Jericho, yan ba yung providential na tinatawag? Yung provident. So, sa providential naman, after 10 years, may certain amount. It Okay. depends on your contribution kapag tinotal yon, kung ilan yung accumulated dividends, tapos doon yung makukuha mo. Okay. Yan, bongga naman. So yung mga further details regarding sa computations and kung ilang percentage yung makukuha, pwede natin yung gawin doon mismo sa SSS or sa application natin through virtual pag-ibig. So, VG Shannon, saan nga tayo makokontak ng ating mga kabuwisenyo at kabuwisenya? Ayan, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya namin dyan. Siyempre, lagi nyo kaming aabangan sa TV Maria page. At siyempre, wag nyo nang kalimutan i-follow and like ang Coffee House Chat, XDT, Fly Travel Express, at saka siyempre yung Coach Ayet, di ba, Yes, VJ Mark? tama. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya namin dyan, patuloy nyo po kaming abangan dito lamang po sa segment ng TV Maria at Coffee House Chat. Tama. I'm your VG
VJ Mark. At I'm your VJ Shannon at ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan, Wow, thank maraming you, Sir salamat Jericho. po. Yes. Dami naming nalaman tungkol sa Kaya content. dapat